Pero yung mga naninira, itsura pa lang, mabaho na. Ang mahalaga salamat sa banner ha. Ang mahalaga sa akin, yung may manghihingi ng tulong na taga San Antonio, matulungan ko. Wala akong pakialam kung binoto niyo ako. At wala akong pakialam kahit hindi mo ako boto sa Mayo 12. Hindi lang buwisit yung kalaban mo, gusto mo magpamigay ng... Kaya lang, alam niyo ba ngayon ha? Ito ha, inireklamo ako sa Comelec, vote buying daw. May inilabas na show cause order sa akin ng Comelec. Ako daw ay namimili ng boto. Para ating pong mananatiling Congressman! Congressman Eme Pascual! Ako, magandang gabi po! Bayan ng San Antonio! Abay, pasensya na po kayo. Alam nyo, kaninang... Nilibre kita! Ako po kaninang maga pa lang, naliligo na sa pawis, sa Piñaranda kami ni Bukal Dodong. Pang-apat na meeting na to, kaya po kami nanlilimahit na. Pero, mabango pa din ha? Pawis lang yan. Pagka talaga hindi ka naninira, mabango ka. Pero yung mga naninira, itsura pa lang, mabaho na. Di ba? Ako po nagpapasalamat ng maraming sa inyo. Kanina, magkahalo yung nararamdaman ko. Naligo pa nga kami sa Rawang Kubang Sabi ko, ano kaya ang magiging reaksyon sa akin ng mga taga-KC1? Kasi, alam ko na ako lamog na lamog sa paninira dito sa bayan ng San Antonio nung kalaban ko. Na yung nakita ko yung pagtanggap nyo sa akin, talagang hindi lang pala sa buong distrito, pati mga taga San Antonio hindi naniniwala sa paninira nila. Ako, marami pong salamat sa inyo. Alam nyo, ako po ay nalulungkot dahil sasabi ko nga, nanungkulan naman yung kalaban ko ng 3 taon. Hindi ba po pwedeng palagpunta siya sa inyo? Ang dala-dala niya, ano ginawa niya nung siya'y nanunungkulan? At ano ang plano niyang gawin kapag siya inuupo ng congresswoman? Wala siyang mailatag na magandang sasabihin sa inyo. Pansinin po ninyo. Ha? Sa bayan ng San Antonio, pag yung mag-asawa na yan nagpunta, ako po ang inuulam. Hindi ba? Puro video ko pinapanood. Mabuti na lang po ang mga tao matatalino na. Ayaw nila ng naninira. Ang gusto nila, resibo. Ano ginawa mo nung nanungkulan ka? Di po ba? Unang-una, tingnan nyo. Ha? Hindi ko alam kung narinig nyo na to. Lahat ng puntahan nilang bayan, sinasabi nila, si Eming Pascual daw, hindi daw totoong mabait. Ako daw po, pag nalalasing sa Gapan, sinasampal ko daw yung mga tao. Unang-una po, gusto kong malaman yung lahat na hindi po ako umiinom ng alak. Magbuhat ng pinanganak ako, hindi pa ako umiinom ng alak. Wala po akong bisyo, paano ko mananampal? Hindi nga po ako natutong manigarilyo kahit isang stick. Hindi din po ako nagsusugal kahit minsan. Wala akong bisyo. Lalong hindi din po ako sanay mang babae. O diba? Totoo po yun. Ay, alam nyo ba ha? O eto ha, baka awayin nyo yung mga asawa nyo pag uwi nyo ng bahay. Totoo to ha. Ako po, nung isang araw, tumawag ako sa aking may bahay. Ang sabi ko, Han, patawagin mo ako, may kasalanan ako sa'yo. Bakit? Andito ako sa Maynila, may kamiting ako, nakatingin ako sa babaeng maganda at maputi ang hita. Para sa akin po, nagkasala na ako noon, humihingi ako ng tawad. Ganun mo yung mga asawa nyo? Masama tingin sa akin ng mga lalaki, oh. Hindi, ako po gusto ko na po magpakilala sa inyo na hindi po ako masamang tao, wala po akong bisyo. Yung sasabihin po nilang nanampal, wala pa po akong nasampal kahit isang tao sa buong buhay ko. Sasabihin pa po nila, yung lahat daw ng tinutulong ko sa mga tao, galing daw sa sindikato. Pogo! Pogo daw po, galing daw sa sindikato. Diyos ko, wala po akong sindikato at wala pong pogo. Pero ang importante doon, wala na silang pakialam kung saan man nanggagaling ang tinutulong ko. Kahit nga po, nagputahan ko pa yun Ang mahalaga, tulungan ko
Ay, tingnan nyo nga, sample dito. Tingnan nyo ha, o, Congress... Ay, dito tayo. Gusto ko lang makita ako. Congressman Emeng Pascual. Maraming salamat po. Alam niyo ba, Mike? Maraming salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa malaking tulong na pinagkaloob po ninyo sa akin para makalabas ako ng ospital. Sa po ba ospital yun? MC po. MC, magkano tinulong ko sa inyo? 100,000 po. O, tingnan nyo nga, 100,000. Nagkita ba tayo? Hindi po. Hindi kami nagkita. Hindi ko yata tinanong ko sino binoto mo. Ay, hindi po. Tinawagan niyo po ako, pero binoto ko po kayo. Sinig ko ba kung binoto mo ko? Hindi. Hindi po. Ano pangalan mo? Lirio Francisco po. Ako po mismo yung kung na-hospital. O, tingnan nyo nga. Alam po ninyo kasi, ang mahalaga sa salamat sa banner ha. Ang mahalaga sa akin, yung may manghihingi ng tulong na taga San Antonio, matulungan ko. Wala akong pakialam kung binoto nyo ako. At wala akong pakialam kahit hindi mo ko boto sa Mayo 12. Ay, boboto ko pa rin po Diba? kayo ako. Ang sinasabi ng kalaban ko, ikaw Eka, Congressman Emeng, tatambakan ka namin sa bayan ng San Antonio. Walang boboto sa doon. Ito naman ang katuwiran ko. Kahit matalo ko sa bayan ng San Antonio, tandaan nyo, mamahalin at mamahalin ko pa din kayo. Tutulungan ko kayo. Salamat po. Naku, maraming salamat po. Ano po ninyo kasi, para sa akin, ako po, hindi habang panahon, ako nanunungkulan. Darating mo ang panahon, mayroon pong bagong manunungkulang congressman. Gusto ko, kapag natapos yung aking panahon ng panunungkulan, kaya ko pong tumingin sa inyong mga mata. Mapunta man ako sa bayan ng San Antonio, isang ordinaryong tao, hindi na congressman. Kaya ko pong sabihin sa inyo na nung panahon ko, tumulong ako, minahal ko mga taga San Antonio. Kesa naman po sila, 3 taong singkad. Wala pong ginawa, hindi nagpakita sa atin. Pagkatapos po, babalik, sisiraan ako na sisiraan. O hige, ba't ba lumaban yung kalaban ko? Si Dr. Vlogger. Ano sinasabi niya? Kaya daw sa lumaban, para daw maipagpatuloy yung kanyang mga proyekto programa na maganda na ginagawa sa distrito na tinigil ko nung ako naging congressman. Ito tanong ko sa inyo. Yung po bang nanalo si Doktora? Nung siya nakaupo noong 2019 hanggang 2022, binalikan ba kayo para kumustahin? Wala! Yung pinangako niya, na i-deliver nga yung timba-timbang mga grocery pag Pasko, binigay ba? Diyos ko, tingnan nyo nga yun. Inalaman lang po ba kung ano kalagayan nyo? Sa dinami-dami na nagkakasakit at nagkakaproblema dito sa bayan ng San Antonio, may tinulungan ba sa kahit 1,000? Ano ba, balikan niya? Hayaan lang tayo magmahalan. Hindi ko pababayaan ang mga taga San Antonio. Salamat po! Tingnan po ninyo ha. Yung pong ospital na pinagagawa ko, ano sinasabi niya dati? Hindi po ba pinapangako ko sa San Antonio na ako magpapagawa ng ospital na maganda? Ano sinasabi niya? Hindi daw totoo yun. Imposible daw. Wala daw pera na pampagawa ng ganyan. Ano po nangyari? Pinagpiusigihan ko. Ngayon po, 80% na yung ospital matatapos na. Sinasabi nila, sige, ayan ang ospital na gawa nga. Pero hindi totoo. Nakasing ganda ng St. Luke's yan. Totoo po, hindi kasing ganda. Kasi mas maganda pa ang ospital natin kaysa sa St. Luke's. Talaga pong maganda. Ano po ba magiging papel niyan? Ang magiging papel ng ospital na yan, pagtulong sa inyo. Ano ba ang problema ng mga taga San Antonio? Simple lang po. Ang problema ng mga taga San Antonio, pag nagkasakit, number 1, mangungutang pang-deposito. Tama ako? Pag may nautang na kayo ng pang-deposito, ipagagamot ang pamilya nyo. Pag magaling na, ano pangalawang problema mabigat? Pantubos. Hindi ba? Ano nangyayari? Mangungutang ng patubuan, magsasanla. Kapag po walang mautang na patubuan at walang maisanla, ang nangyayari, ano po nangyayari? Yung iba nagtitiis na lang sa bahay.
na gumaling na kusa, yung iba namamatay sa bahay. Ayoko po noon. Dahil ano ba pagkakaiba natin? Ano pagkakaiba ng mahirap sa mayaman? Wala. Kailangan pantay-pantay po tayo. Lahat po tayo anak ng Diyos. May karapatan lahat magpagamot. 3 buwan na lang po. Yung ospital tapos na. Gusto ko lahat ng mga taga-Kaisiwan, lahat ng mga taga-San Antonio, sinisipon pa lang gusto nyo, magpakumpay na kayo doon. Libre yun. Aba, subukan nyo yung mga senior po, sila nanay, sila lola. Pag inubo pa kayo, ICU agad kayo magpapasok doon ganun talaga Mahal ko po kayo Ito sinasabi ngayon. Ang sinasabi ngayon ni Doktora, at saka ano asawa niyang si Elang, hindi daw mag-ooperate yung hospital na yan. Yun daw pong 1 linggo, maswerte na. Bakit? Napakamahal daw po ng operational expenses. Ano yun? Bayad sa doktor, bayad sa nurse, o agamo, mga janitor, bayad sa ilaw, kung ano-ano pa. Totoo po yun, napakamahal. Hindi na nila problema yun. Problema na ni Congressman Eming Pascual. Bakit? Dahil pag nagbukas po yung ospital na yun, 3 buwan mula ngayon, popondohan ko agad 500 milyon para po sa inyong lahat. Pampagamot nyo. Sinasabi nila, mayroon daw ospital na libre sa San Leonardo. Binablog lagi ni Dr. Vlogger. Itanong po, tanong ko, meron palang ospital sa San Leonardo. Ba't mismo mga taga San Leonardo nagpupunta po sa akin, nakikiusap, nangihingi ng tulong? Iba po, hindi po matubos ang pamilya sa ospital sa Lacson tsaka sa NEMC. Yung mga taga San Antonio, total naman po, nagbablog si Doktora. Hinahamon ko po kayo, subukan niyong pumunta kung may ospital nga sa San Leonardo Hospital. Abay, alam niyo ba? Gamot lang po sa hilo, wala pa na sila doon. Doktor lang na nagche-check up ang tao. Doon po, sa San Leonardo Hospital. Ito ang pinakamasama nilang ginawa. Ang pinakamasama po nilang ginawa, sumulat sa nasyonal, sa Maynila, nirereklamo po ako. Bakit daw si Congressman Eming Pascual, panahon na ng eleksyon, kampanyahan na, tulong pa din ang tulong sa may hirap. Ang magagaling sila, inapruban po sa Maynila, ang request nila, na-hold po ang aking pondo. Ang tanong ko lang naman, masaya ba sila? Sino naapektuhan? Sino kawawa? Hindi ako, hindi sila. Yung pong mga tinutulungan ko, salamat anak. Tingnan nyo nga naman Isko, kung di na ako susumbong bibigyan ko ng 20 mil to Bawal lang ngayon hanap ng mga butas. Sana na lang, hindi nila isinasali sa politika ang mga mahihirap. Sana na lang, hinayaan na nila akong tumulong ng tumulong. Katunayan, napakadaming taga San Antonio tinulungan ko. Hindi po ako nagtanong kung iboboto niyo ba ako o hindi. Ibig sabihin, pag may nanghingi ng tulong sa akin, out sa politika. Hindi dapat panipagtulong pinupolitika. Huwag po kayong mag-alala. Kahit na-hold ang pondo ko, dito po sa KC1, ayan po, sila Kapitana Lorna, sila Konsyala Vilma, si Konsyala Meldy, kahit sino magkasakit dito, nagbiyak na ako ng alkansya, tutulungan ko ang mga taga-KC1. Alam po ninyo, kung gusto mong tumulong, walang imposible. Tiisin na po natin. Kasi hanggang Mayo 12 lang naman yan Pagkatapos ng Mayo 12, tatahimik na po sila. O kukwentuhan ko naman kayo. Pagdating sa politika, ito, totoo po ito Pexman. Dumating po yung bagong survey kaninang umaga. Yung survey po, itong survey, si Doktora Naganyo, 5%. Si Eming Pascual po, 95%. Tapos na po ang laban. Sa totoo lang, ramdam naman po nila Alam nila yon. Wala na po tayong katalo-talo. Sa totoo lang po. Alam nyo, ang gusto ko lang po sana, dito sa bayan ng San Antonio, tulungan po ninyo ako. Bigyan nyo ako ng kasama dito na po pwedeng malapitan habang ako'y nasa Maynila. Sino po yon? Andito po si Konsyala Vilma at saka si Konsyala Meldy Barlam.
Kapag kakapo silang dalawa ay binoboto nyo bilang konsyal dito sa bayan ng San Antonio, paano nyo na din mong binoboto si Congressman Eming Pascual dahil sinisigurado ko, hindi ko po pababayaan ang bayan ng San Antonio, tandaan po ninyo yan. Makakaasa po ba ako na iboboto nyo yung dalawang katikit ko? Walo naman po yan. Hindi masamang sumubok sa dalawang bago. Ngayon, ganito po gagawin natin. Gusto ko po malaman yung lahat na ako po, yung opisina ko, nagpagawa ko ng opisina, doon po sa tapat ng Walter Mount. Kasi po nakita ko, magbuhat. Noong panahon, sino ba inabutan ko? Nung bata pa ako, si Congressman Junior de Guzman, kung naaalala niyo pa. Ang pumalit sa kanya, si Congressman Torin Lorenzo. Sumunod po si Congresswoman Julita Villarreal. Sumunod po si Rudy Antonino. Sumunod po si Megan Antonino. Sumunod, sino pa? Si Dr. Vlogger Naganyo. Lahat po na yun. Napansin niyo ba? Walang opisina, bahay lang nila. Wala. Kaya ako po, nagpagawa ako ng opisina. At gusto ko malaman niyo lahat Totoo po ito. Araw-araw, nagre-release po tayo ng 1 milyong piso doon pantulong at malaking parte ng tulong na kumukuha doon. Mga taga San Antonio. Ang sabi ko, pag taga San Antonio, i-priority natin. Pag taga San Antonio, huwag na hindi mo tutulungan pag taga San Antonio. Gusto ko maiparamdam sa inyo yung pagmamahal at pagmamalasakit ni Congressman Eming Pascual. Ulitin ko po, hindi naman ako palaging congressman. Matatapos din ang termino ko. Gusto ko po, pag naaalala nyo si Congressman Eming Pascual, yan, mabait ang congressman na yan. Hindi pinabayaan ang mga taga San Antonio. Alam po ninyo, bilib ako. Kay Ellen Naganyo. Yung asawa ni Dr. Vlogger, isipin nyo, na-recruit niya. 3-term congressman. Si Rudy Antonino, ano ang trabaho? Siraan na po ako na siraan. Yun lang. Alam nyo, pag mayroon kaming pagpupulong na ganito, sinasabi po ni dating Congressman Rudy Antonino, yung daw pong ganitong pagpupulong scripted daw. Yung daw mga banner na ganyan, ako daw ang gumagawa, pinahahawakan ko lang sa inyo. Diyos ko, scripted po ba to? Sasabihin pa niya, mayroon daw pong direktor. May direktor daw, at milyon daw kung gumasos ako. Diyos ko, itong pagpupulong na ito, walang kahit na pisong ayuda. Walang kahit na isang butil na bigas. Meron, hindi lang ngayon. Scripted natin. Aba, tapos, totoo naman kahit nga po isang candy, wala akong binibigay sa inyo ngayon. Ba't hindi yan gawin nila? Doktore, huwag makisabay sa meeting ng mga mayor. Huwag makisakay sa bigayan ng bigas ng Kapitolyo. Ba't hindi siya magpatawag ng ganito? Damihin niya ang damdamin ng mga tao. Kumustahin niya ako ano nararamdaman ng mga tao sa bayan ng San Antonio. Mag-meeting siya. Alam po ba ninyo? Ba't hindi mapagpa-meeting? Kasi walang pupunta. Kayo po ba? Pag nagpa-meeting dito si Doktora, makikinig ba kayo ng paninira niya? Pagka po ba si Doktora nagpunta dito, pupuntahan niyo ba? Diyos ko, huwag niyo pong puntahan si Doktora. Wala kayong marikinig kundi manira ng manira. Alam niyo, sinasabi ko po sa mga kaibigan kong mayor na kandidato din, huwag na huwag kayong maninira. Dahil habang naninira ka, ang epekto nun, lalong nagagalit sa iyo tao at yung sinisiraan mo, lalong minamahal ng mga tao. Hindi mo ba katulad po ngayon, wala silang ginawa, kundi manira ng manira. Kaya ako po, lagi ako natatakot, natutuwa nga ako, hindi kayo naniniwala. At ngayon, total naman po, pinigbigyan nyo kami, ni Bukal Dodong, para sa isang ganitong kwentuhan. Andito po kami, baka may kayong tanong sa amin. Baka may gusto kayo sa akin. Ano po ba yun? Sa totoo lang, naku, Diyos ko, kung di lang buwisit yung kalaban mo, gusto ko magpamigay ng... Kaya lang, alam nyo ba ngayon Ito inireklamo ako sa Comelec, vote buying daw. May inilabas na show cause order sa akin ng Comelec. Ako daw ay namimili ng boto. Namimili ba ako ng boto? Magbibigay lang ako, pwede ako namimili. Hindi na kayang pigilin yun. Huwag kayong mag-alala, babalikan ko kayo lahat. I-schedule natin yan.
Ayan na naman, naku. Mamatay kayo sa inggit. Di ba? Pati ba naman yung pakikailaban, di magbigay din sila. Hindi mo ba? Hindi ko sila pipigilin. Kung makinabang naman kayo. O, di mo ba? Ba't kinakailangan? O. Opo, dako, Diyos ko.